Okay, so good morning once again. Morning! Ayan. Okay, so let's study the Word of God. Please open with me your Bibles in Exodus chapter 40. Okay, so basahin po natin from verse 1 to 16. Okay. So, then the Lord said to Moses, "Set up the tabernacle, the tent of meeting, on the first day of the first month. Place the ark of the testimony in it, and shield the ark with the curtain." Verse 4, "Bring in the table and set out what belongs on it. Then bring in the lampstand and set up its lamps. Place the gold altar of incense in front of the ark of the testimony, and put the curtain at the entrance to the tabernacle. Place the altar of burnt offering in front of the entrance to the tabernacle, the tent of meeting. Place the basin between the tent of meeting and the altar, and put water in it. Set up the courtyard around it, and put the curtain at the entrance to the courtyard. Take the anointing oil and anoint the tabernacle and everything in it. Consecrate it and all its furnishings, and it will be holy. Then anoint the altar of burnt offering and all its utensils. Consecrate the altar, and it will be most holy. Anoint the basin and its stand, and consecrate them. Bring Aaron and his sons to the entrance to the tent of meeting, and wash them with water. Then dress Aaron in the sacred garments, anoint him, and consecrate him, so he may serve me as priest. Bring his sons and dress them in tunics. Anoint them just as you anointed their father, so they may serve me as priests. Their anointing will be to a priesthood that will continue for all generations to come." Verse 16, Moses did everything just as the Lord commanded him. Let us pray. Father, we thank you for your word today. We pray for your Holy Spirit, O God, to help us study your word. May you reveal unto us, O God, the deep things of your word today, and let your name be glorified. Let your glory be seen in this place, Lord, as we study your word. Father, we thank you. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, for the past Sundays ay inaral po natin ang libro po ng Exodus, at ito po ay patungkol sa mga pari. Okay? So, it's all about the priest, and we being the royal priest. So, when we accepted Jesus as our personal Lord and Savior, we are now the priest. Sabi po dun sa 2 Peter na we are the royal priest, a chosen generation. Amen? At dito nga po sa Exodus, sinabi po ng Panginoon na we are His treasured possession. Amen? Amen. We are His treasured possession. Okay? So ngayong araw ay aaralin po natin yung last chapter ng Exodus. Okay? So ito din po yung last topic na ng atin pong series about the royal priest, or being us as the priest. Okay? So in the Bible, meron pong 40 chapters po ang Exodus. Doon po sa 40 chapters ay 13 chapters ang nagdi-describe about the tabernacle. Okay? So kung sumunod po tayo dun po sa atin pong morning devotion,
in detail na ipinakita doon kung ano yung mga material na gagamitin, ano yung exact measurement, okay, kung saan mo ilalagay yung lampstand, kagaya ng binasa natin kanina, okay, kung ano yung mga gagamitin nating wood for this place, kung ano yung mga gagamiting materials for this place, anong measure ng curtain, anong klaseng curtain, anong kulay, okay, so makita po natin doon na ang instruction po ng Panginoon ay very detailed. Okay? So, very specific. Yung instruction ng Panginoon doon po sa paggawa po ng tabernacle in the Old Testament. Okay? So, God is really concerned at very detailed siya doon sa kung anong dapat gagamitin. Kasi kung titingnan po natin, ang mga sinabi ng Panginoon ng mga materials na gagamitin in building the temple ay talaga naman na it is the best. It is the best wood, the best linen. Okay, ito yung napakagandang mga mamahaling mga linen na gagamitin sa curtain. Okay? So, God really wants the best for His church. Amen? God wants the best. Okay? So, God is really concerned. Bakit nga ba? Because God wants to be with the Israelites. Doon po kasi sa tabernacle, doon po titira ang Panginoon. Ito pong Exodus 40, ito po yung panahon na ang mga taga-Israel ay nasa wilderness pa lang. Okay? So, ang purpose ng Panginoon of bringing the Israelites out from Egypt ay to bring them into the promised land. Diba? Lagi naman nating inaaral yan na kaya nilabas ng Panginoon ang mga taga-Israel sa Egypt ay para dalhin sa promised land. Hindi lamang po yun ang purpose ng Panginoon. Hindi lamang to bring them doon sa promised land, hindi lamang bigyan sila ng magandang buhay dahil nga doon sa Egypt ay they are slaves for how many years? Ang isang pinaka-importanting purpose ng Panginoon why God brought the Israelites from Egypt, niligtas ng Panginoon ang mga Israelites from slavery, ay para po mag-build ng temple. Doon po sa Exodus chapter 25 verse 8, ito po yung the most important thing na gustong ipagawa ng Panginoon sa mga taga-Israel. Okay? So ito po ay instruction ng Panginoon sa mga taga-Israel. Then, have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. So this is the very purpose why God brought out Israelites doon po sa Egypt. That is to build the temple. That is to build the tabernacle. Okay? God wants to dwell with among the priests He has chosen. Yan po yung mga taga-Israel. So even to us, di ba, when we accepted Jesus, we are now the priest. We are the royal priest because we responded doon po sa call ng Panginoon to come to Him. Okay? So even to us today, ito po yung mandate ng Panginoon sa atin. That is to build the sanctuary, okay? Or to build the temple for God to dwell, okay? Because God wants to be with us. God wants to be with His people every day ng kanila pong mga buhay. Okay? So, God redeemed the Israelites from slavery para po gustong makasama ng Panginoon sila araw-araw. Ganon din po sa atin, di ba? Gaya ng kanta natin kanina, we are chosen, we are redeemed. Bakit nga ba? Hanggang doon na lang ba? Ano bang purpose ng Panginoon? Bakit tayo pinili? Okay? Dahil gusto ng Panginoon na makasama tayo every day, every minute ng atin pong buhay. Okay? God wants to dwell with us. He wants to dwell in the innermost of our hearts. Kaya naman po, ngayong umaga, aralin po natin, ang title po natin is, The Kingdom of Priests
welcomes God's abode or welcomes God's presence. Okay? So, sa point 1 po natin, according to the revelation, God's glory dwells with us. Dito po sa binasa natin kanina, okay, so i-summarize nga po natin, tingnan natin yung picture. So ito din po yung sinabi po from verse 1 to 16, okay? Yung isa. Okay? So ito po yung tabernacle in the Old Testament. So ito po yung sinabi ng Panginoon dito sa verse 1 to 16, 'di ba? Sabi niya, you will build a temple, and then sabi niya gumawa ka ng temple, okay? Dito sa Holy of Holies or the most holy place, ilagay mo doon yung Ark of the Covenant or Ark of the Covenant Law. Okay? So dito po nilagay yung 10 Commandments, okay? Yung mga commands ng Panginoon, okay? So this is the most holy place. This is where the Lord dwells. Okay? And then sabi niya doon, maglagay ka ng curtain. So ito merong curtain, okay? And then dito sa holy place, okay? So this is the most holy place or the Holy of Holies. And then this is the holy place. Okay? Dito sa after ng curtain, sabi niya maglagay ka ng the gold altar of incense. And then the table of showbread. And then the golden lampstand. Okay? So this is the holy place. And then in the courtyard, dito sa outer courtyard, maglagay ka ng altar of burnt offering. And in between the holy place and the altar of burnt offering, maglagay ka ng bronze basin. Ito yung maglalagay ng tubig. Bago papasok yung mga priest doon, kailangan nilang maghugas ng kamay at paa. Okay. So this is the tabernacle na sinabi ng Panginoon na gawin. Okay, so tingnan po natin yung instruction. Very specific siya kung saan dapat ilagay ang mga materials. Kung nasaan yung gold altar of incense, the table of showbread. Okay? So yan po yung sinabi po ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon kay Moses. Okay? So dito po sa Exodus 40, meron tatlong ipinapagawa ang Panginoon sa kanya. Okay? So, ang una ay to set up the tabernacle. Okay? Makikita po natin yan sa verse 2. Sabi ng Panginoon, set up the tabernacle. At very specific ang Panginoon sa anong araw. Okay? On the first day of the first month. Okay? So ito po yung instruction ng Panginoon from verse 1 to 8. Okay? So, first na ipinapagawa ng Panginoon sa kanya, set up the tabernacle. Okay? So this is the Old Testament tabernacle. And then, ano pa yung pangalawang pinagawa niya? Pinapagawa ng Panginoon. And verse 9, sabi niya, dalhin mo, okay, take the anointing oil. Kumuha ka ng anointing oil and anoint the tabernacle. Okay? Anoint all the tabernacle. Mag-umpisa dito hanggang dito. So lahat ng mga nandyan, sabi ng Panginoon, i-anoint mo. Anoint it with the anointing oil. Okay? And then, bakit kailangang i-anoint? Para ito po ay ma-consecrate. Verse 9, take the anointing oil and anoint the tabernacle and everything in it. Consecrate it and all its furnishings, and it will be holy. Okay? So kailangang lahat ng mga gamit, maging din po sa atin, tayo na mga tumutugtog. Okay? So please take note that before we use this, we have to pray na i-anoint ng Panginoon and make it holy. Dahil hindi makabababa ang presensya ng Panginoon kapag merong unholy doon sa kanyang tabernacle. Okay? So, very, very serious ang Panginoon sa sa instruction niya kay Moses. Okay? So, ang una niyang instruction, set up the tabernacle. And then next is, anoint them all. Okay? Anoint everything that is in it. Para ito ay maging holy. And then, sabi niya dyan, verse 10, then anoint the altar of burnt offering
and all its utensils. Lahat ng mga gagamitin dito, lahat ng mga utensils, lahat ng mga, maging yung mga pinakamaliit na instrumento na gagamitin for the offering, sabi ni Moses, you have to anoint it para ito ay maging holy. Consecrate the altar and it will be most holy. And then, anoint the basin, verse 11, and its stand and consecrate them. Okay? So, lahat na nangyan ay na-anoint na-consecrate naging holy na siya. Okay? And then, ano po yung pangatlong pinapagawa ng Panginoon kay Moses? Doon po sa verse 12. Bring Aaron. Si Aaron, siya po yung high priest that time. Okay? Siya lang po yung nakakapasok dito sa Holy of Holies. Pero bago siya pumasok sa Holy of Holies, marami siyang mga dapat gawin to consecrate himself, to make him holy, at maraming mga offerings na gagawin. Okay? At bago siya papasok, nakatali yung kanyang paa, at merong yung, di ba, pagka ino-open mo yung door, pagka nabangga mo ay tumutunog, gano'n. Okay? Para malaman ng mga nandito na, ay, buhay pa si the high priest. Buhay pa yung priest. Okay? So, ganun po kahirap pumasok dito sa Holy of Holies, dahil kapag papasok dito yung high priest na hindi siya ready, mamamatay siya because of the presence of God. Okay? So, yun po yung instruction ng Panginoon. Sabi niya, bring Aaron and his sons to the entrance to the tent meeting and wash them with water. Hindi lamang si Aaron kasama ang kanyang mga anak. Okay? And then, dalhin mo siya dito sa entrance. Okay? And then, wash them with water. Okay? So, paano ba yung pag-wash niya with water dyan? Kasi sabi niya dito, dun sa entrance niya dadalhin. Doon niya i-anoint sina Aaron and his sons. Paano ba yung pag-wash niya dyan? Okay? Wash them with water. Kasi doon sa 13, sabi niya, then dress Aaron in the sacred garments. Diyan niya papalitan sila. Okay, so, kung titingnan po natin, yung sinasabi po dyan na wash them with water. So, ibig sabihin, the whole of his body, the whole of the bodies, maging yung kanyang mga anak. So, ibig sabihin, so parang as priest, yung parang mahuhugasan lahat. So, ibig sabihin, walang pwedeng itago ang mga priest. Okay? So, even to us today, we cannot hide anything from God. Kasi dito sa tabernacle na yan, could you imagine yung dami ng mga Israelites na nandyan, at pinapanood nila yung pag-anoint kay Aaron at maging sa kanyang mga anak. Okay? And then, verse 13, then dress Aaron in the sacred garments, anoint him and consecrate him, so he may serve me as priest. So, ganun po kahirap ang maging priest. Ang daming mga kailangang gawin. Okay? And in verse 14, bring his sons and dress them in tunics. Verse 15, anoint them just as you anointed their father, so they may serve me as priest. Their anointing will be a priesthood that will continue throughout their generations. Okay? And in verse 16, Moses did everything just as the Lord commanded them. So yan po yung pinagawa ng Panginoon kay Moses. And so, in the Old Testament, kung ano po yung mga nakikita natin in the Old Testament, yun din po ang makikita natin in the New Testament. So, what we see on the New Testament is the reality of the Old Testament. Okay, so yan po yung in the Old Testament. Okay, so now, so today in the New Testament, okay, so our body, okay, so 'di ba ito yung physical na temple. Pero tayo naman today, so ngayon na yung pag-uusapan natin, our bodies, ito na yung temple ng Holy Spirit. Okay? So yun po yung sabi ni Paul. Okay? Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Okay? So, ano po yung dapat nating gawin as priest, as temple
Okay? So, you and I are royal priests. Okay? So, tingnan natin yung next na picture. Okay. So, yan din yun. Pero ngayon, ano ba yung mga yon? Okay? Ano ba yung mga, like for example, this is the Holy of Holies. Ano ba yung sa Ark? The Ark of the Covenant. Ito po yung relationship natin sa Panginoon. This is the most important. Kasi nasa most holy place siya. Ito yung pinaka-importante na kailangan natin gawin as priest, na meron tayong strong relationship sa Panginoon. Every day ng atin pong buhay, nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, nagkaroon na tayo ng relasyon sa Kanya. But as we go on with our lives, nandun pa rin sana na mas nagiging strong yung relationship natin sa Panginoon. Okay? So ito po yung panahon na tinanggap natin ang Panginoon and we also receive the Holy Spirit. Okay? And then, because Jesus died, diba? Ano sabi ng Panginoon? That, ano po yung nangyari nung namatay na ang ating Panginoong Jesus? Nagkaroon ng malakas na earthquake. And then, the veil in the temple was torn. Kaya wala ng curtain. So, ang bawat isa sa atin, malaya na tayong pumasok doon sa presensya ng Panginoon. We can always welcome the presence of God. Okay? So, relationship is very important. Okay? And then, dun po sa holy place, yung incense, the gold altar of incense, ay yung prayers po natin. We as the royal priest, kailangan natin ng Word of God and the Holy Spirit. As we have the Word of God and the Holy Spirit, malaya po tayong makapanalangin. Okay? And then, as we pray, mas nalalapit tayo doon sa presensya po ng Panginoon. Okay, and then, dito po sa burnt offering, ito po yung sa consecration. So, our bodies are offering unto the Lord. Okay, kaya naman, kailangan nating i-set up, i-build up itong temple. Ano ba yung dapat nating gawin as the sanctuary ng Panginoon, as the dwelling place of the Holy Spirit? We need to consecrate ourselves. Tanggalin natin yung mga hindi dapat before we offer to the Lord. 'Di ba? God deserves the best. Kaya naman, if we offer our bodies to the Lord, we have to make it clean. We have to purify. O kaya, we ask the Holy Spirit to cleanse us. And, di ba, kaya po namatay ang atin pong Panginoon at the cross because of His blood, our sins are forgiven. Amen? Okay, so kaya naman kailangan nating linisin yung atin pong sarili before entering into the presence of God. So as we welcome we as the priest, we have to welcome the presence of God. And before we welcome or before we ask God to dwell in us, we have to set up, we have to build this temple para ready. Yun bang excited ang Panginoon na pumasok sa puso natin? Excited ng Panginoon na mag-dwell sa puso natin na hindi siya mapapaalis because of the so many things na nilalagay po natin. Okay, example ito nung yung mga ginagawa natin in the world na ayaw ng Panginoon. Okay. So ito po yung in the New Testament. We have to set up His sanctuary. We have to build the temple ng atin pong Panginoon. Okay? So, ito pong bronze is like a mirror and it reflects God's glory. Okay? So, as we wash our bodies, as we clean our bodies, as we purify our bodies, yung nire-reflect natin yung glory ng Panginoon. Okay? So, we will study more on this sa mga susunod na pag-aaral po natin. Okay? So, the bronze is like a mirror and it reflects God's glory. Okay? So ito po yung mga ipinagawa ng Panginoon kay Moses, doon po sa verse 1 to 16. Okay? And then in verse 17,
Yung verse 17 hanggang 32 kasi, ito yung inulit lang ng Panginoon yung instruction niya, yung pinapagawa niya kay Moses, and in detail, okay? In detail yon. Okay, doon nga sa verse 17. So the tabernacle was set up on the first day of the first month in the second year. Okay, so nagawa na ni Moses, natapos niya. Okay, so ano pong ginawa ni Moses? The Lord instructed him to do this, and this, so tato yung pinagawa niya. So Moses listened and obeyed God's word. Ano pong sabi doon sa verse 16? Moses did everything just as the Lord commanded him. Okay, so ginawa ng Panginoon kung ano yung ginawa ni Moses kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya na gawin niya. Okay? So, he did as the Lord commanded him. So, ngayon naman po, pag-uusapan po natin, we as priests, alam po ba natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin ngayon? Okay, ano ba yung command ng Panginoon sa atin? Kagaya po ni Moses, ginawa ba natin exactly, walang sobra, walang kulang, dun sa instruction ng Panginoon? Kagaya po ni Moses. Doon kasi sa instruction ng Panginoon kay Moses, parang ang hirap nun kung may ma-miss ka lang na isang material, parang hindi na niya nagawa yung pinagawa ng Panginoon. Okay? So, according to the revelation, God's glory dwells with us. So, the glory of God ay nagdidwell po sa atin. Okay? So, doon po sa verse 33, then Moses set up the courtyard around the tabernacle and altar and put up the curtain at the entrance to the courtyard. Okay, so, ang sabi po doon sa last sentence, pwede po bang basahin po natin lahat? And so Moses finished the work. And so Moses finished the work. Sa mga funeral, sa mga, di ba, parang nakikita natin na nilalagay yan, this person finished the work. So, yung pinagawa ng Panginoon kay Moses, natapos niya. According to the revelation, Moses did it. Truly, he set up the tabernacle on the first day of the first month on the second year. And he finished the work. Natapos niya yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. So tayo po, kaya tinanong ko kanina, alam po ba natin kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin? Kasi si Moses, ang pinagawa sa kanya yung tatlo, set up niya yung tabernacle, i-anoint niya yung lahat ng ginawa niya sa temple, and then i-anoint niya yung mga priest. And then natapos niya yung trabaho. Sa atin po ba, as we walk in our Christian life, alam po ba natin kung anong pinapagawa ng Panginoon? Bakit nga ba tayo nandito? Bakit nga ba tayo pumupunta sa church every Sunday? Bakit nga ba tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? Okay? Bakit nga ba tayo nagbabasa ng mga ng Bible? Bakit tayo nandito kung tayo po ay nasa marketplace, bakit tayo nasa opisina ng DPWH? O kaya, bakit kaya nasa munisipyo tayo? Bakit kaya ako nagtuturo? Naisip po ba natin yon? O kaya, in our quiet time, natanong po ba natin sa Panginoon, bakit kaya? Lord, bakit ako nandito? Bakit ako may business na ganito? Bakit ko napangasawa si ganito? Bakit may relasyon ako sa ganito? Bakit related ako sa church na to? Have we asked God? Natanong na po ba natin sa Panginoon? Kung hindi pa, tanungin natin. Yes. Pinili tayo, alam ko, pinili ang bawat isa sa atin. Bakit tayo nandito ngayon? Maging sa mga newcomers, God had designed this day
na-attend kayo ng church at nakikinig kayo sa akin ngayon. Okay, God has a plan, God has a purpose. So parang ang point ko dito is, ang bawat isa sa atin ay may purpose. Kagaya sa akin. Okay? Bakit? For how many things na nangyari sa buhay ko, okay? Kasama din ako sa accident noon, ni na JL, yung opening ng Manila, yung launching ng Manila, kasama ako doon. Pero bakit walang nangyari sa akin, walang kahit nagalos? Dahil ito na, God has a purpose, gagamitin ako ng Panginoon to this. Hindi lamang sa pulpit ministry, hindi lamang sa work, sa church, kundi God has a plan for me. Merong work, merong pinapagawang trabaho ang Panginoon sa akin. And I know and I believe na ginagawa ko na yon. Sa atin po ba, ginagawa na po ba natin? O hinahanap pa lang natin, Lord, ano ba yung pinapagawa mo sa akin sa mundo? Na bago pa man sana ako mawala. Okay? So parang ang sarap na talagang makikita doon sa kabaong mo na this person finished the work. Kagaya ni Moses, di ba? And Moses finished the work. Naumpisahan na po ba nating sinet up yung tabernacle? Yung temple ng Holy Spirit? Or, mamaya na Lord. Mamaya muna, okay? Nag-e-enjoy pa ako eh. So kailan po natin isi-set up? Kailan po tayo mag-uumpisa kung hindi pa natin naumpisahan? Yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Okay? So maybe as you listen to me, let us ask the Holy Spirit to reveal to us kung ano po ba yung purpose natin. At sana magawa na natin. Para naman hindi po sayang yung pag-aalaga ng Panginoon sa atin. Hindi po sayang yung pagbibigay lahat ng pangangailangan natin. Hindi po sayang yung pagkamatay ni Jesus sa krus for you and me to be saved, for you and me to enjoy life. Hindi lamang po yung tama na yung tinanggap ko si Jesus, nakikinig na ako ng salita ng Panginoon, at hanggang doon lang. Aantahin ko na yung panahon na kukunin niya na ako at pupunta na ako sa langit. Hindi po, may ipinapagawa po ang Panginoon sa atin. Naniniwala po ba tayo? Amen? Sana umpisahan na natin. Baka mamaya darating na si Lord. O baka naman hinahanap pa natin yung ano ba yung mga material na gagamitin natin. Okay, sa altar. Okay? Sa basin, ano ba yung klaseng material? Stainless, plastic, goma. Ano bang klaseng basin ang kailangang ilagay natin doon para ma-set up na yung tabernacle at mag-dwell na ang Panginoon doon? Okay, so I pray that the Holy Spirit will talk to us as we study the Word of God at i-reveal sa atin kung ano po yung purpose natin, ano ba yung work na sinasabi ng Panginoon, ano ba yung work, si Moses, yung tatlo ang work niya, and he finished it, natapos ni Moses. So parang pwede nating sabihin sa Panginoon na, Lord, pwede mo na akong kunin, natapos ko na yung trabaho ko. Natapos ko na yung pinapagawa mo sa akin. And I pray that before I leave earth, that I finish the work God commanded me to do. And I hope in the time I decided to go on full-time ministry, it is not yet so late for me to do the purpose of my life. So yun yung prayer ko sa Panginoon noon, bago ako nag-decide to go on full-time ministry. Sabi ko, Lord, tapos na yung taon o kaya araw na ako ay nagtatrabaho sa mundo. Sabi ko, I want to work in your kingdom doon sa mga natitirang araw ng buhay ko. Okay, so yun yung very prayer nung nag-decide akong to lay down everything. My stable job, yung mga luho ko and everything.
Okay, so I pray na matapos ko yung work na pinapagawa ng Panginoon sa akin dito sa mundo. Kung bakit since day one ako'y naipanganak hanggang sa ngayon. Yung naranasan ko pang natulog sa daan, kaya nyo yon? Nakaya ko yon. O, di ba? Pero, andito pa rin ako. Walang galos, walang defect, and I really praise God for that. Amen? Amen! At sana po, malaman natin kung ano yung purpose natin. Ano yung work na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? At matapos natin, bago tayo kunin ng Panginoon. Amen. Okay, so yun po yung first point po natin. According to the revelation, God's glory dwells with us. The glory of God ay nananahan po sa atin. Okay, so let's move on. Dun po sa second point. At yun po yung follow the pillar of cloud and fire step by step. Dun po sa verse 34. Okay, so verse 1 to 33, sinet up po ni Moses yung tabernacle. Okay? Natapos niyang ginawa yung pag-set up ng tabernacle. Natapos niyang inanoint ang buong tabernacle. And then, natapos niyang na-anoint lahat ng mga priest. Si Aaron at ang kanyang mga anak. Okay? So, ano pong nangyari after na nagawa po ni Moses ito? Okay? Verse 34, then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. O diba? Parang, nung natapos nang na-set up ni Moses, at natapos niya yung work na pinapagawa ng Panginoon. Okay? Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the temple. Pinuno ng Panginoon ang temple ng kanyang presensya. Okay? Verse 35, Moses could not enter the tent of meeting because the cloud has settled on it and the glory of the Lord filled the temple. Okay? So, whether it's the cloud or the glory, it represents God's presence. So, nung natapos ni Moses ang trabaho niya, pinuno ng Panginoon ng kanyang presensya ang tabernacle. Okay? The cloud and the glory represents God's presence. So God wants Moses to set up the tabernacle because God wants to dwell with His people. Ganon din po sa atin. God wants to dwell with us. God wants to be with us every day of our lives. Kung babalikan po natin, in the Old Testament, okay, maalala po ninyo yung 12 tribes of Israel, yung instruction ng Panginoon in the wilderness. Okay? So, ang arrangement nila ay as sa kanilang pag-stay doon po sa wilderness, sinabi ng Panginoon sa kanila kung anong arrangement nila. Di ba ang Israel ay merong 12 tribes? Dahil meron ng tabernacle, ang tabernacle ay nasa gitna. At ang arrangement ng mga Israel dapat, ang 12 tribes ay 3 tribes sa taas, 3 tribes sa baba, 3 tribes dito, at 3 tribes dyan. Okay? So as they move on, papunta dun sa promised land, ganun ang kanilang setup. Yun ang sinabi ng Panginoon na setup nila. Bakit? Gusto ng Panginoon na ang templo, ang kanyang presensya ay nasa gitna as they travel. Dahil gusto ng Panginoon na samahan sila sa kanilang journey papunta sa promised land. Ganon din po sa atin, di ba? Lagi nating sinasabi na the presence of God is in the center of our family or in the center of our relationship. So, ibig sabihin, God wants to be with us throughout the journey of our lives. So, yun po yung ibig sabihin po doon. Okay? And then in verse 36, in all the troubles of the Israelites, whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day it lifted.
So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in the sight of all the Israelites during all their troubles. So ito po yung sinasabi ko kanina na gusto ng Panginoon na samahan sila sa bawat travel nila. Kaya naman, ganun ang setup. Kailangang nasa center, kailangang sa presensya ng Panginoon sila nakafocus. Okay? In the wilderness, hindi laging masaya ang buhay nila, kaya nga nagreklamo sila eh. Okay? May mga storm din ng kanilang buhay, but God wants them to focus on His presence, not on the things na nakaka-distract po sa kanila. Okay? Gusto ko lamang i-share yung mas detail na pagsama ng Panginoon sa kanila by cloud and by fire. Doon po sa Numbers chapter 9, verse 15. Okay? So, ito po yung the pillar of cloud and fire. Okay? On the day the tabernacle, the tent of the testimony was set up, the cloud covered it. From evening till morning, the cloud above the tabernacle looked like fire. Okay? Sa gabi, yung cloud ay parang fire. Para meron silang ilaw. Okay? And then, doon po sa verse 18, at the Lord's command, the Israelites set out, and at His command, they encamp. So, kung hindi sinabi ng Panginoon na mag-move sila, hindi sila mag-move. Kung sinabi ng Panginoon na mag-move sila. So kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun lang yung gagawin nila. Hindi kung ano-ano. Maging din po sa atin. Amen? Kung ano yung sinabi ng Panginoon na gawin mo, or gawin natin, yun lang yung gawin natin. Kung sinabi ng Panginoon na pumunta ka sa CSU, huwag kang pupunta sa St. Louis. Kung sinabi ng Panginoon na mag-aral ka sa CSU, huwag kung ano-ano ang ginagawa mo. Mag-aral. Dahil, the presence of God is with you. The presence of God is with us. Kung ginagawa natin, kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Pero, kung yung ayaw ng Panginoon ang ginagawa natin, of course, the presence of God is not with us. Kung sinabi ng Panginoon, mag-business ka, huwag kang magtrabaho sa kung saan. Mag-business ka. Dahil doon ka ipibless ng Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon na pumunta ka sa north, huwag kang pupunta ng south. Dahil sa north, andun ang presensya ng Panginoon, the blessing is there. The rain is there. Amen? Kung sabi ng Panginoon, pumunta ka sa left, huwag kang pupunta sa right. Kung sinabi ng Panginoon, you move forward, huwag kang mag-backward. Dahil, pag nag-forward ka, the Lord is with you. At kung ano yung lahat ng gagawin mo, the Lord will bless you and the Lord will prosper you. Amen? Amen. Dahil isipin natin, bakit kaya ilang taon na akong nagtatrabaho, hindi ko pa na-achieve yung gusto ko. Baka naman hindi yan yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Because the blessing is not there. Dahil kung nasaan ang Panginoon, whether you are in the city or you are in the country, you will be blessed. Amen? Nasa Pilipinas man tayo o nasa abroad, kung nasaan ang Panginoon, the Lord will bless us. Kung kasama natin ng Panginoon wherever we go, the Lord will bless us. Amen? Amen! Kaya naman, the kingdom of priests, kailangan po nating i-welcome lagi ang Panginoon. Dahil kung ano man po yung gagawin natin, hindi kailangan nating magmakaawa na, Lord, ipasa mo naman ako. Lord, i-bless mo naman ako. Lord, sana tanggapin ako at makapasa ako sa interview. Pag natuwa ang Panginoon at sinasamahan tayo ng Panginoon, we will always be blessed. Amen? We will always be blessed. Okay? And then, verse 22. Ay, wait lang. 18 muna. Okay? As the Lord's command the Israelites to set out, and at His command, they encamped. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained encamped. Kung hindi nagmo-move yung cloud, hindi rin sila magmo-move. Okay? In verse 22,
Whether the cloud stayed over the tabernacle for 2 days, or a month, or a year, the Israelites would remain in camp and not set out. But when it lifted, they would set out. Kaya kailangan yung strong relationship sa Panginoon, kagaya ng sinabi ko kanina. Para alam natin kung ano yung nasa puso ng Panginoon. Para alam natin kung ano yung sinasabi natin ng Panginoon sa atin. We have to communicate with our God. We have to be close to our God. Para alam po natin kung ano yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Amen! Amen! Okay, so let us follow the pillar of cloud and fire step by step. Nung bata pa ako, ang desire ko talaga ay mag-work sa isang institution. Very specific pa ako noon sa bank. Okay. Pero hindi yun ang pinapagawa ng Panginoon sa akin. Ito ngayon, ito na yun. Pero, God still allowed me to work in a private, in a government institution. And so I really praise God for what He had done sa buhay ko at kung nasaan na ako ngayon. Okay, so I really praise God at hindi matapos-tapos na thank you sa Kanya dahil sa pagbabago niya sa akin, sa pag-transform niya sa akin, sa kung anong nakikita niyo na sa akin ngayon. Meron nga akong classmate nung college na parang nakita yata ako noon na full-time na ako sa church at ganito na yung ginagawa ko. Parang nabanggit niya na, sinabi niya na, Ilocano kasi. Sinulang mo, dayta idi. But hindi ako sumagot in my mind and my heart. Yes, ganun lang ako noon. Ganun ang itsura ko noon. But I have a living God now. So kaya na-transform ako ng ganito. Okay, so I really praise God. And yun lang po. Amen. Thank you, Chris. Hallelujah. Are we all blessed? Before we pray, pakita lang natin sandali yung first picture. Especially sa atin na mga, sabihin na lang ho natin, nag-uumpisang mag-aral ng salita ng Panginoon. Ito po yung Old Testament, and it is during the dispensation of law. The dispensation of law. Ngayon po kasi sa panahon natin, we are already in the dispensation of grace. Okay? The Old Testament is dispensation of law. Ang Panginoon ay nakikipag-usap directly sa mga tao. At marami po siyang mga command. Sabi nga paliwanag ni Chris, dito mag-uumpisa ang tao at dito po siya magtatapos sa Holy of Holies. Dalawa po ang katapusan ng tao in the Holy of Holies. If you approach the throne of God in the Old Testament, na tama ang iyong puso, you will live. But if you will approach the throne of God, the Holy of Holies, na meron kang kasalanan, hindi mo nagawa ang mga dapat mong gawin bago ka pumasok sa Holy of Holies, you will die. Can I hear amen? Old Testament time. Because it is a dispensation of law, kinakailangan mong sumunod sa batas dahil kung hindi ka susunod, doon po sa Holy of Holies, you will die. Kaya nga, ang sabi paliwanag po ni Chris kanina, pagpasok po nung priest doon po sa Holy of Holies, meron siyang kadena, meron siyang bell na tumutunog para lamang malaman ng mga tao na siya nga ay buhay pa kapag yun ay tumutunog habang siya ay nagsiserve sa Holy of Holies.
Kapag hindi na tumunog yon, ibig sabihin namatay siya. Hihilahin yung kadena palabas. Bakit? Sapagkat siya ay nag-serve sa Holy of Holies unprepared. And the preparation in entering or serving in the Holy of Holies is 1 year. So, 1 taon ka na magpe-prepare para lamang pumasa ka, makapasok ka sa Holy of Holies. Ano yung dadaanan mo? You need to offer your burnt offerings to God. Ang bawat kasalanan ng tao ang katumbas isang bull. Isang hayop ang dapat mong i-offer dito po sa altar of burnt offerings. Pagkatapos mang mag-offer, kinakailangan mong maghugas ng iyong kamay sapagkat, alam mo naman, kapag nag-ihaw ka, di ba, mangangamoy, barbecue ka. At papasok ka sa Holy of Holies, so, kinakailangan merong preparation. And when you, after your preparation, papasok ka na ngayon, and then, you offer. Meron kang part that the table of showbread. Meron po silang gagawing seremonya dyan. And then the golden lampstand. Matinding prayer ang gagawin mo bago ka pupunta sa gold altar of incense. Doon mo kukunin yung insenso, okay? Bago ka pumasok sa Holy of Holies. And then, dyan, mahuhusgahan ka kung tama ka bang naglilingkod o hindi. If you are sanctified, pure before the Lord, you will live. If not, you will die in the altar. Can I hear amen? Ganyan po kabigat nung panahon ni Moses. Pero sabi po ni Moses, tapos ko. Ang instruction, sinabi po niya sa mga taga-Israel. Maraming mga tao, like Aaron at ang buong pamilya, sila po ay pumasa. Pero marami din pong listahan ng mga tao na namatay sa Holy of Holies because they are not prepared in serving the Lord. And so, they died. Now, ulitin ko po, the altar of burnt offerings, bronze basin for us, for the people to wash and prepare themselves bago po sila pumasok. And then, may mga rituals na gagawin po sila dyan before they can enter the Holy of Holies. Pumunta po tayo sa next picture. In the Old Testament is burnt offerings. Now, can you imagine kung lahat po tayo, bawat kasalanan po natin ay magsusunog po tayo ng baka, talaga nga krisis ti bakan kakabsat. Baka awanin ti agbalin nga corn beef. Sa dami ng kasalanan ng tao, gaano karaming baka ang dapat mong i-offer sa Panginoon para lamang tayo mas-sanctify. But the Word of God says, meron pong lamb na in-offer po para sa atin for the forgiveness of sin, and that is the Lamb of God, Jesus Christ. At dahil po sa Kanya, siya po yung nagbigay ng consecration sa atin. Kailan? When He offered His life as an offering, ang Kanyang dugo ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo, and now we are saved by grace, sanctified by the blood of the Lamb. So sabi mo nga sa katabi mo, you are already forgiven and sanctified. Yun pong consecration po natin ay ginawa na ng Panginoon. The purification was already done. At wala na po tayong maidadagdag sa ginawa ng Panginoon na purification po natin. But just the same, hindi po nagbago ang proseso po na ito.
Sapagkat meron po tayo dapat marating, and that is the Holy of Holies. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangang makarating ka sa Holy of Holies. Can I hear amen? Can I hear amen? Sapagkat kung sasabihin mo, naglingkod ako sa Panginoon, pero hindi ka naman nakarating sa Holy of Holies, medyo questionable kung sinong Diyos ang pinaglilingkuran mo. Kaya nga sinabi ng Bible, mag-ingat tayo sa mga pinaglilingkuran natin sapagkat we cannot serve Mammon at the same God, serving God. Because the service to God ay kinakailangan mong gawin sa Holy of Holies. Lahat ng paglilingkod sa akala nating Diyos, hanggat hindi po nakapasok doon po sa pattern ng Panginoon, you are still in the world. Can I hear amen? Kaya nga ho, kinakailangang maunawaan natin, ito pong itinuturo sa akin, the kingdom of priest welcomes God's presence. Masasabi po lamang natin ang paglilingkod natin sa Diyos ay sa Diyos kapag alam natin we are in His presence. Sabihin nga po natin, God's presence. Pastor, paano mo malalaman na nasa God's presence ka na? When you have complete peace, you are in the presence of God. In His presence, there is fullness of joy. Tanong ng marami, Pastor, paano mo masasabi na meron kang fullness of joy sa dami ng problema, sa dami ng sakit, sa dami ng kaguluhan na nagaganap? Alam nyo kapatid, si Daniel, itinapon sa lion's den, but in that lion's den, the presence of God is there. Can I hear amen? So anong ginawa ni Daniel? Siya po ay nakaupo, nakikipag-eye to eye sa mga lion. Hindi siya kinain sapagkat nag-declare ng fasting ang mga lion nung pangamanahon na yon because of God's presence. Can I hear amen? Si Jonah ay nilunok ng isang pating at yung acid sa loob ng tiyan ng kahit na anong creation, yan ang tutunaw sa kanilang kinain. Pero alam nyo, magandang balita, because of who Jonah is, because he is a priest, the presence of God ay nandun sa loob ng balyena at hindi po siya na-digest. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, because of God's presence. Shadrach, Meshach, and Abednego, itinapon sa napakainit na oven, but because of God's presence, they were not consumed. So, ganyan po kahalaga, mga kapatid, kaibigan, na ang paglilingkod po ng tao, kinakailangan mong marating yung tinatawag po na Holy of Holies. Amen. So, hindi po ibig sabihin pag pumunta ka sa church, nakarating ka na doon. Kaya nga, meron pong pag-aaral ng salita ng Diyos, meron pong pagtuturo, meron po tayong discipleship sapagkat kinakailangang maunawaan po natin ang lahat ng ito. Sapagkat ano ang saysay na nabigyan ka ng buhay sa mundong ibabaw na hindi mo ma-enjoy ang buhay sa presensya ng ating pong Panginoon. Ganyan po kahalaga yung itinuturo ni Chris sa umaga pong ito. And that is our ministry. Yan ho ang number one na kinakailangang maintindihan po natin, na tayo makarating sa God's presence at tayo po ang magdadala ng presence ng Panginoon. Can I hear amen? So kapatid, kaibigan, hindi mo na kailangan maghanap ng bull to offer.
for you to be consecrated. Number one requirement na gawa na po ng Panginoon. Kung si Moses sinabi po niya, it is done and it is finished, now in the dispensation of grace, sinasabi din po ng Panginoon sa atin, it is done and it is finished. Kaya po tinawag tayong a royal priesthood. So tell your seatmates, you are a priest. Paano ka na-qualify? Nung ginawa ng Panginoon. Ang kinakailangan lamang po natin gawin, we need to submit kung anong ginawa ng Panginoon. We need to follow Christ. We need to follow Jesus. Kung sa Old Testament, sabi niya, kung yung fire ay hindi kumikilos, huwag kang kumilos. Kung yung cloud hindi kumilos, huwag kang kumilos. Wala na pong fire, wala na pong cloud sa mga panahon na ito. But the presence of God, yan ho ang ating sinusundan. Can I hear amen? Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Pwede ba nating tingnan? Before we pray, Hebrews chapter 4, can we read it aloud? Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Kanino yung faith natin sa Panginoon? Ano po sabi niya? Siya po yung high priest na sinusundan po natin. Si Aaron patay na. Wala na po tayo sa time ni Aaron. Nasa time na po tayo ni Jesus. Can I hear amen? And He is the high priest. And we are all called to be sons of God, according to John chapter 1, verse 12. Kung si Aaron at ang kanyang mga anak, sila po ay na-anoint, sila po ay na-ordain as priest. Tayo po, si Jesus, dahil sa Kanya, we become children of God, and He is the high priest. Siya po yung priest na sinusundan po natin. Can I hear amen? Balik po tayo sa picture ulit. At dun po sa picture, the high priest Jesus, siya ang gumawa ng proseso ng consecration po natin. And that, because of our consecration, we've been purified. And now we are called to be priests of the Lord. Can I hear amen? At dahil po tayo ay tinawag na priest ng Panginoon, our calling is to bring forth the presence of God. Papasok ka at maglilingkod sa templo na ito. Sabi po ni Chris kanina, ang templo sa Old Testament, ito pong pinagawa na literal na templo. But in the New Testament, the temple is our body. Sabi mo sa katabi mo, your body. Okay. Nung tayo po ay papasok na, kinakailangan hong alam natin ang salita ng Panginoon. The table of showbread. Naituro ko na po dito ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa atin. Amen. Naituro ko na po dito ang kahalagahan po ng quiet time, yung atin pong panahon ng panalangin, nung panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ang panahon ng salita para po sa salita ng Panginoon. Joshua chapter 1 verse 8, do not let the book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night. Bakit kailangan mo daw meditate? So that you can do everything that is written in it. Pagkatapos, dun ka lamang maging successful. Without the Word of God, no success. And that is the importance of reading the Word of God as a priest.
Kaya hindi po ako nagbibiro nung sinasabi ko, bawat sa atin kailangan mo na meron kang bit-bit na Biblia every Sunday, and you need to meditate your Bible every day dahil hindi ka makakarating sa Holy of Holies at hindi mo po pwedeng sabihin you have finished the race without the Word of God. Can I hear amen? Kung madadatnan pa namin ang kamatayan mo, hindi ko ipapasulat sa kabaong mo na sasabihin, you have finished the race. It is not true. Ang dami pa pong dapat nating maunawaan. Kinakailangang makarating po tayo sa Holy of Holies. Alam niyo kung bakit? Sino ang tunay na maliligtas? Yun lamang nakarating sa panuntunan ng Panginoon. Those who finish the race na sinasabi po ni Paul, ang po pwedeng umakyat sa langit. So the Word of God is one. Number 2 is the golden lampstand, and that is the Holy Spirit. In your prayer, listen, in your prayer time, be sure na tayo po ay napuspos ng Holy Spirit. Remember, sa Old Testament, meron pong fire, meron pong cloud na sila po'y tinitingnan. Ganyan din po tayo ngayon. Ang sukatan ng pagkakaroon po ng fire po natin ay depende sa dami ng oil na meron po tayo. The oil that we have, the Holy Spirit that we have, that will determine kung gaano po kalakas yung apoy ng Holy Spirit sa atin. That's why in our prayer life, importante, mahalaga sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan, you need to know kung gaano po yung gauge ng Holy Spirit na meron po tayo. Alam niyo kung bakit maraming napakabilis malungkot, napakabilis ma-discourage, napakabilis magkasakit, napakabilis umayaw? You better check kung gaano po ka-healthy ang ating prayer life. Can I hear amen? Di ba lahat naman po tayo pag pumupunta tayo sa restaurant, lalong-lalo na kung eat all you can, hindi tayo babangon sa table ng eat all you can hanggat hindi ka nag-adjust ng iyong sintron. Aging ganan to no makaturturog kan ti busog mo sa kalang to pumanaw. O di po ba? O yun po mga mahilig sa unli rice ng Mang Inasal and the unli mantika. Anong sukatan mo na satisfied ka na? Yung 2 cups of rice? Hindi eh. Amen? Hanggat hindi bumubuka yung upuan, hindi ka babangon. Diba? Sa talento agsardingen, ito no kita-kitain, amin nga krusi tayo, na nagkarasublimat hindi siya. Ilan sa atin, ang ganito ang sukatan doon po sa kanyang prayer life? How much oil do we have? Gaano karami yung oil na meron tayo sapagat alam mo, napakaraming kadiliman ang iyong susuungin. And that you need to bring your fire, the oil. At habang meron kang oil, alam mo, habang merong available kang oil, malayo ang iyong mararating. Kahit pa gaano kahirap yan, kahit gaano pa kadilim yan, dahil kung paano ka nag-spend ng panahon dito. And the church, I want to tell you, that's the only time na tayo po ay ma-qualify when we have the Word of God and the Holy Spirit, our prayer that we can serve in the Holy of Holies. Kaya ang dami pang mga naglingkod sa Diyos. Tuwan-tuwa sila nung sila po ay tinawag. Pero sa totoo lang, marami po hanggang dito lang hindi na po pumasok.
Marami naman pong pumasok. They spent time reading the Word of God. They enjoy the prayer. Pero pag nag-ring na po yung phone at meron na pong notification, napuno po sila ng mga messages, napuno sila ng mga likes, pero napuno po ba tayo ng Holy Spirit? That's why a lot of ministers today, brothers and sisters, listen very carefully, then cannot bring down the fire or the very presence of God because of their failure of understanding ito pong pattern po na ito. They fail to understand ito pong pattern po na ito. Kung si Aaron, ang high priest tong araw, yung kanyang mga anak, sinusundan siya. At sila po'y nakapaglingkod ng mabuti. Now, the high priest in the New Testament is our Lord Jesus Christ. Siya po yung sinusundan po natin. Amen. Can I hear amen? Eh si Jesus, Diyos na siya, pero paano siya nag-aral ng salita ng Panginoon? Gaano siya kaseryoso sa kanyang prayer? Sa prayer niya sa Gethsemane, na halos dugo na ang lumabas sa kanya sa pagiging seryoso niya sa pananalangin. Tanungin mo kay katabi mo, gaano ka kaseryoso sa panalangin mo? Dancers, listen. Hindi importante kung gaano kahalaga, karami ang time ng pagpapractice. That's very good. Practice is good. But remember, you're doing the ministry. We need to understand, lahat po tayo, we're called to be ministers of God. Can I hear amen? Kaya musician ka, instrumentalist ka, dancer ka, worship leader ka, or whatever ministry na ginagawa po natin, remember, lahat po ng yan ay gagawin po natin sa Holy of Holies. And the objective ay, we need to bring down the presence of God. Thank you, Cindy, for the worship kanina. Have you experienced God in the worship time? Kung late ka, sayang naman. Importante po ito. Now, balikan po natin yung Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we possess. Now we believe, do you believe that you are a priest? Hold fast on that faith. Ano sabi ng verse 15? Come on, let's read it aloud. Verse 16. Meron pa ba tayong time of need? Do you think meron pong mga times that we are in need? Parang kung ako sasagot po dyan ay every time. And thank God because I was called to be a priest. Pero bago ko po naintindihan ang calling natin as a priest, meron po tayong high priest na sinusundan. Verse 15, balikan nga natin. We do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness. Dave, pwede nga. Si Jesus po yung high priest. Siya po yung priest. At sabi po ng Bible, siya po yung sinusundan natin. Naintindihan po ba natin?
Kung sa Old Testament, si Aaron at pagkatapos yung kanyang mga anak. Pero si Aaron, sabi niya sa kanyang mga anak, maghanap kayo ng bull na i-offer ninyo. So kinakailan sila maghanap ng bull to offer. Merong mabigat na trabaho yung mga priest. Pero ang ganda sa New Testament, we have a high priest who is unable to sympathize with our weakness. Can I hear amen? Alam niya na may weakness ka. Tama? Ano yung weakness ninyo? As a high priest, number 1, tamad tayo mag-pray. Tama? Ako lang yata. Ayun, congratulations. Ang sisipag nyo mag-pray. Ha? Pero alam ng Panginoon na nakita ng Lord si Peter, ang lahat ng kanyang mga disciple, nung sabi niya, okay, let's pray. Nag-pray si Jesus. Nung dumating si Jesus sa kanyang mga disciples, lahat sila tulog. Sabi mo sa katabi mo, lahat sila tulog. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ba kayo pwede mag-pray? Bumalik siya. Nung bumalik ulit sa mga disciples niya, lahat sila tulog na naman. Can I hear amen? Sabi mo ka sa katabi mo, tulog ka na naman. Saan ang ginawa ng Panginoon? Tinulungan pa rin sila. Kinakailangang mag-move forward, turuan niya sila to pray. Can I hear amen? Sapagkat siya po kasi, He sympathized with our weakness. Gaano ba karami ang weakness natin para hindi tayo maging priest? Marami tayong weakness. But Jesus sympathizes with us. The only thing that you need to do is to follow, and to follow, and to follow. Can I hear amen? Kapag wala ka ng oil, He will give you the oil. Dahil kinakailangang tapusin ng Panginoon, yung declaration na it is finished, kailangan kanyang dalhin sa finish line. Kinakailangang makarating ka sa Holy of Holies. Can I hear amen? Can I hear amen? Alam ng Panginoon, hindi sapat ang understanding natin sa Word of God. And so He provided the Holy Spirit. And He gave us the Holy Spirit. He gave us understanding. He gave us knowledge. At higit sa lahat, nakarating po tayo, nagkaroon tayo ng wisdom. It is all because He sympathizes with us. So ano pa ba ang hindi mo magagawa? Ano ang dahilan mo na hindi ka makarating sa Holy of Holies? Wala. So sa verse 16, ang sabi po ng Bible, let us then approach the throne of grace with confidence. Can I hear amen? Can I hear amen? Let us read, basahin nga po natin, let us then approach the throne of grace with confidence. Kapag ang Panginoon ay dumaan o lumakad papunta sa throne, anong dapat mong gawin? Confidence. Amen? Do aduti reklamo tayo, baka ko kaya. Hindi ko kakayanin. But with confidence. Bakit? Sa mga panahon na pagod ka, imposible na makarating ka kung saan ka dinadala ng Panginoon. Sabi niya, so that we may receive mercy and find grace. Sabi nga po natin, mercy and grace. Ibibigay ng Diyos sa iyo yon. At kapag talagang hindi mo nakaya yan, bubuhatin ka niya. Alam naman natin yung awit na footprints in the sand. Can I hear amen? Hindi po pwedeng hindi ka makarating sa throne of grace ng atin pong Panginoon. Pero meron kang dapat gawin. Huwag kang puro reklamo. Hindi ka rin pwedeng tamad. Naunawaan natin?
You need to fight the good fight of faith. Yan ang sinasabi ng Bible. Picture number 2, pakita ulit. Our assignment, brothers and sisters, we need to reach the Holy of Holies. Can I hear amen? At kapag nakarating ka na dyan, the presence of God is in you. At alam nyo, thank you. Kapag ikaw ay nagpaawit na, hindi mo kailangan ng napakahabang awit. Kapag nag-umpisa ka ng mag-minister, there you will discover. Hawak mo pa lamang ng microphone. Dahil alam ng Diyos, iimbitahan mo siya, bababa na siya. That's the secret ng isang praise and worship na magbibigay ng glory sa Panginoon. Life filled with the Spirit. Ready na magbaba ng presence ng Panginoon. If you are a counselor, or maybe someone that shares the Word of God, hindi sa dami ng paliwanag mo tungkol sa mga verses na alam mo. It's all because of the presence ng Panginoon na nasa iyo. People can feel. People will realize you have the presence of God. Amen? Di ka pa man nagsasalita because you finished the race. Natapos ang consecration, ang purification, nagawa mo ang nourishment mo sa Word. Filled ka ng Holy Spirit when you do the ministry. Pag-uwi mo sa bahay, pag-apak mo lamang sa bahay nyo, you can now bring the presence of God. At alam nyo, yung magulong tahanan, aayusin ng Panginoon. Sakit na ulo na mister, hindi mo siya kayang baguhin. Go through the process until you reach the presence of God. At kapag ikaw ay tumabi na sa asawa mo, doon niya mararamdaman ang worth ng buhay. Sapagat hindi na ikaw ang kanyang nakikita. Ang Diyos na nakikita niya sa iyo. Can I hear amen? Kapatid, kaibigan, napakahalaga po nito. Kailan tayo magamit ng Panginoon as tuban, carrier of the Spirit of God? Lahat po tayo, we are all qualified. It's all because of the sacrifice that Jesus has done. Pastor, ano ba dapat kong gawin? Dito pa lang po kasi kung minsan nadi-disqualify na po tayo Sa consecration time ay medyo nadi-disqualify na po tayo. Bigyan ka ng magandang halimbawa. Matthew chapter 5 verse 24, please. Matthew 5:24. 23 muna tayo. Can we read it aloud? Naintindihan natin? Pupunta ka daw sa church. Pupunta ka sa presence. Okay, balikan natin yung picture. Number 2. First requirement. Meron ka nang dadalhin na offering sa Panginoon. Dadalhin mo sa Kanya. Pero ano sabi nung binasa natin sa Matthew chapter 5?
Maalala mo, may galit sa'yo yung kapatid mo. O hindi kayo nagkasundo ng kapatid mo. Alam mo, sabi po ng Bible, para ma-consecrate ka, kinakailangan iwanan mo muna yung offering mo sa Kanya. Sa Diyos. Umuwi ka, makipagkasundo ka. Sweetheart, patawarin mo ko, nagtalo tayo tungkol sa kape kanina. Kasi ang gusto ko, no sugar, pero nilagyan mo ng sugar. ABC is very important. Uray anya kukukwaim. Nga kayat mo, nga bigyan ng papuri ang Panginoon, kung puno ka ng galit at sama ng loob, wala kang mapapakinabangan. Naintindihan po ba natin? First step pa lang, na-disqualify na tayo, purihin ng Panginoon. Huwag ka nang magpursigi hanggat hindi mo naaayos ang point po na ito. Baka makarating ka doon, delikado ka. Kaya tayo ng mga may asawa, bago ka pumunta sa church, mag-ABC muna tayo. Kasi sayang lang kung hindi natin naayos dito pa lang. Ayusin na natin. Can I hear amen? Alam mo po ang danger niyan, yung magtuloy-tuloy lang tayo kasi akala natin religion lang ito. Pagdating mo dito, sanay na sanay ka na. Doon po dumarating yung worst situation ng tao, yung maging kalyado na po ang puso natin, hindi na natin nararamdaman ang presence ng Panginoon. And a lot of Christians are like that. They think they're okay, but I'm telling you, they're not okay. They cannot bring the presence of God. They cannot catch the fire. And they cannot bring the presence of God. Kaya makita po natin, no difference. Walang nagbago sa buhay, walang nangyari, walang naging karanasan. So brothers and sisters, let's make a difference. Can I hear amen? Can I hear amen? Hindi pa pwedeng magpatawad, hindi pa pwedeng magkasundo. Bago may worship na magaganap, ayusin na natin yung gusot. Sapagkat nais ng Panginoon na lagyan ka ng kanyang oil. Pero paano mangyayari yan kung sarado yung ating lalagyan? Ang dami pong bumubuhos ng oil. Lahat nakatanggap pero ikaw, hindi ka tumanggap. So church, today I hope naintindihan po natin ang turo ni Chris. Gaano po ba kahalaga yung presence, yung God's presence po na ito. So today, my brothers and sisters, before we close in prayer, shall we worship? At lahat po tayo ay lalapit sa Panginoon. At ako po'y nananampalataya sa puso ko. We will all experience God. And we will all experience the mercies of God. Can we sing the worship song? Hallelujah. Shakana Ramosula Rabahaya. Hallelujah. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before
before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, you are. And hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. Let's declare your name, 'cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all. Come on, church, let's declare your name, Jesus. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, oh, hallelujah, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Let's give a worship to Jesus. Hear your people sing, holy to the King of Kings.
Christ, holy, and you are lifted high, holy, holy forever. Sing in the Spirit now. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, You can do it better. Start to open your heart. Welcome Jesus. Welcome His Holy Spirit. The church, only the instruments. Stay in the presence of God. Let's bring Him this life as a living sacrifice. Marami po tayong mga weaknesses. But remember Jesus, the high priest. He's full of grace and full of mercy. He sympathizes with our weaknesses. Walang bagay na hindi po niya kayang unawain, intindihin, patawarin. But today I want you to lift your hands as high as you can and just offer your bodies to God as a living sacrifice. He died in the cross once and for all for the forgiveness of sins, for the redemption of everyone. This is the first requirement so we can stay in the presence of God, a sanctified life. Lord, sanctify us now. Forgive us, O God, of our sins. Sanctify your people, O God. Make these vessels, O God, worthy for your word. Make this vessel, O God, worthy for the oil. We need you, Jesus. You are holy, you are holy, you are holy. Let your holiness, O God, ay makita din sa amin. Purify our mouth, our tongue. Purify even our minds. Purify our hearts, Lord, we pray.
Even our hands, O God, as we lift them to you, purify these hands. Lord, sanctify even our eyes nang makita namin, Panginoon, ang mga magagandang bagay na ginawa mo na para sa amin. Sanctify our ears, O God, so we'll not listen to the negative words from the enemy. But Lord, we shall listen to the pure word of God. Now, church, ask God, sanctify even our feet, na kami, Panginoon, ay lalakad lamang sa gitna ng iyong kalooban. Lord, for we know you are the high priest, and we are your people, we are your chosen people, we are your priests, that if we will follow you, O God, alam namin, Panginoon, mararating namin ang Holy of Holies. Lord, this is my prayer today. Hayaan mo, Panginoon, bawat sa amin, kaming lahat, maunawaan namin ang position namin as priest, O God. And now, Lord, make this vessel a vessel for your very presence. That wherever we go, O God, in our homes or maybe in the marketplace, kami, Panginoon, ang carrier ng presence mo. At Lord, alam namin, through us, people will receive your blessing. So Lord, I speak blessing for your people now. Lord, hayaan mo nga po na ang bawat salita na narinig ng iyong mga anak sa araw po nito, manatili sa puso namin. Pagbubulay-bulayan namin, pagninilay-nilayan namin hanggang sa maintindihan namin that truly, O God, we are called as priests and we are your chosen people. That, O God, with what you have done in the cross, we are now qualified. By grace, we are qualified. And now, in the name of Jesus, let your anointing be upon your people. O God, that whatever they touch shall be blessed. Whatever they say, it shall happen. And whatever things they see, Panginoon, it will bring forth blessing. That everything we hear ay mga salita na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. So Lord, I pray, let there be open heaven in this place and start to pour out your blessing, O God. Sinabi mo sa iyong mga salita that if we will follow you, O God, our priest, Lord, even in times of need, we shall obtain mercy. We shall have grace because this is your promise. Let there be healing, O God, in our physical bodies. Let there be healing, O God, even in our wounded hearts. Let there be healing, O God, even in our sick spirit. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord God, I pray blessing, O God, in every works of their hands. That as they go home, O God, and as they work in the marketplace, Lord, I pray bless all the works of their hands in the name of Jesus. And Lord God, send forth, hallelujah, all kinds of favor and grace to be upon them, O God. Allow even your blessing to overtake them in the name of Jesus. And Lord God, I declare that today, wherever we go, we will bring forth, O God, your presence in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Can we just worship the Lord? Hallelujah. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest.
great is your name, stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, Holy forever. holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy forever. Sing it. You will always be. You will always be. Holy. Holy forever. For the very last time now, you will always be. You will always be. Holy, holy forever. God, we believe you are holy forever. You are holy forever, oh God. Thank you. And Father, as we go home, be with us. Ingatan mo kami, Panginoon. And the holiness na meron ka, and the holiness that we receive today, O God. Hayaan mo nga po, Panginoon, this will bring forth glory to you, O God, forever and ever. And now receive all the praise and all the glory and all the thanksgiving. And everyone will shout and say, Amen. God bless you, and see you on Sunday.